Hello mga kaibigan! Welcome dito sa kusina in this evening. So patulog na sana kami mga kaibigan, pero mayroon pala akong chika sa inyo na napaka-importante. So muna tayo, magpakulo muna tayo ng ininit na tubig kasi kailangan ko ngayon maghapbat. Kailangan ko maghapbat mga kaibigan kasi bukas napakaaga namin mga kaibigan, umalis na naman. Yan. Kuluan ko muna to kasi kailangan ko mga kaibigan, kailangan ko kulo ng tubig kasi alas quarter to 8 na. So kaya sabi ko, pag mamaya pa ako mga kaibigan maghimasa kasi yung sasakyan natin na pambot, maaga daw siya aalis. Tapos travel pa kami papuntang Sabang. Tapos mamayang alas 4 gising kami. Tapos mamaya pa ako maghapbat. Baka ako mga kaibigan, magka-anuhot. So, ko na lang ngayon, sabi ko kay Dudong Junjun, ngayon na lang ako maghapbat di kasi kapag mamaya pa, malamig yung travel namin kasi alas 5 papuntang Talacogon, 3 hours. 3 hours mga kaibigan ang biyahe namin. Ihahatid ko po si Tio. Yun po yung ganap. Kasi tumawag si Atiha kanina mga kaibigan. Nakisuyo sa akin. Sabi nga daw ni Papa na tinawagan ni Ate Hak si Papa mga kaibigan at saka si Mama kasi sila yung nabantay kay Tio. So upo muna ako dito mga kaibigan habang hinintay ko yung tubig ko. So tinawagan ni Ate Hak na hindi na daw po niya talaga kaya. Miss na niya si Tio mga kaibigan. Ako grabe, iba talaga tayo mga parents, mga babae mga kaibigan. Hindi talaga natin matitiis yung mga anak natin, lalong-lalo na maliit pa si Tio. So ayun, yung dahilan mga kaibigan kung bakit ako yung nasuyo nila kasi si Mama at saka si Papa mga kaibigan busy na. In this update natin mga kaibigan, naku, busy na yun sila Papa at saka si Mama kasi mag-harvest na sila ng second harvest nila kasi third harvest sila mga kaibigan. Yung first, yung in-update ko sa inyo sa vlog ko na maliit lang yung harvest ni Papa kasi kinainan ng daga, and then mayroon silang bagong lupa na bago nila tinamnan, so matigas na yun yung i-harvest nila bukas, kaya hindi nila mahatid si Tio. Hindi maanuhan ni Mama masakyan ng pambot na mahatid si Tio pa Talacogon mga kaibigan kasi kailangan ni Papa ng alalay na makadigamo sa pagkain para sa mga trabahante. So bukas yung kasama ko si Iman kasi walang 1 week yung walang klase mga kaibigan, balik sila December 2. Lahat naman yata mga kaibigan. So sem break muna, kaya bakasyon muna si Iman doon ila Ate Hak kasi gusto din ni Ate Hak makabakasyon si Iman. So ayun, kaya ako yung maghatid nga mamaya, and then si Dulong Junjun yung mag-drive para mahatid namin si Tio mga kaibigan doon kay Ate Hak, and then sila din magta-travel din sila galing Bayugan papuntang mga kaibigan, Talacogon. So ito yung update natin in this evening. Kasi kanina mga kaibigan, sa sobrang lamig, hindi din ako nakapagligo. Lang din ako, naghatbat pa rin. Kaya ngayon maghapbat pa rin ako mga kaibigan kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko. Ito ganito ko mga kaibigan, masakit sobra. Para akong nabinat mga kaibigan. Tapos yung grabe talaga, iba talaga to mga kaibigan kasi yung dito sa tagiliran ko at saka yung baywang ko mga kaibigan masakit. Yung puson ko, iwan ko mga kaibigan, nag-alala nga ako nitong pagbubuntis ko na ito kasi ang dami kong karamdaman. Pero update ko sa inyo mga kaibigan pag mayroon akong exis. Magpa-ultrasound talaga ako advance mga kaibigan kasi gusto ko talaga malaman kung ano yung kailangan ko or ano man mga kaibigan na para maging hindi naman ako masakitin kasi hindi talaga pwede mga kaibigan kasi nga siguro naapektuhan talaga sa hagdanan namin yung pagbubuntis ko today kasi ang haba ng lalakaran ko, akyat baba ganun mga kaibigan, and hindi nga namin in-expect. Nahulog si King mga kaibigan. Grabe yung kaba namin kanina. Nahulog. Nalaglag si King mga kaibigan kanina. Hindi namin namalayan kasi bumaba pala siya mga kaibigan, nagdala ng cellphone. Hindi siguro na humawak siya mga kaibigan, buti mga kaibigan, nandun na siya sa malapitan. Siguro sa sobrang tingin niya sa cellphone, hindi na niya namalayan na hindi pa niya kailangang Kala na siguro niya lupa na pero mayroon pa palang kailangan niyang apakan. So ayun mga kaibigan, na yung ulo ni King yun mga kaibigan, yung bang nagkadugo yung dito niya pero hindi lumabas, nabunog lang ba mga kaibigan. Kaya sobrang away namin kanina Dudong Junjun, sobrang galit niya sa akin kasi ako yung nakakita pero hindi ko si King mga kaibigan, hindi ko si King pinuntahan kasi kinabahan din ako baka sa sobrang
sa sobrang alala ko, baka ako na naman yung madamage. So, grabe na yung problema. So, tinawag ko talaga siya kasi dito siya sa kusina nagdigamo. So, sobrang ang takbo talaga yung Dudong Junjun mga kaibigan. So, ayun, safe naman si King. Wala namang masyadong naano sa kanyang katawan mga kaibigan. So, yun na nga. Sana matrabaho na talaga nila Uncle Tani kasi walang problema sa akin and lalong-lalo na sa hardware mga kaibigan. Kaya natin yung pangsahod nila and then, kulang na lang talaga Panday kasi busy pa po talaga si Uncle Tani kaya naintindihan po natin. So hindi ko din gusto na maiba naman yung Panday dito. Gusto ko siya lang kasi siya yung nakakaalam ko ano yung ilalagay. So ito po yung update in this evening. So ayan mga kaibigan, 4:20 ng umaga nagkagulo na kami dito sa baba. Ngayon sila mama doon sa tabok nagkagulo na din pag-arrange kay Tiyong. Hello mga kaibigan! Dito na kami sa malaking pambot na pamasaheruhan. Hindi pa pala umalis, sobrang aga namin. Ayan, pasensyahan nyo na yung color ng camera ko mga kaibigan. Ayan si King. Super love talaga nila yan si Tiyong at saka si Soy Soy. Ayan. Langga. Langga talaga yan nila si Tiyo. Sumama talaga sila mga kaibigan kahit anong lamig. Sinamahan talaga nila ihatid si Tiyo papunta dito sa Sabang. Ayan o, inaantok pa si Tiyong yung. Bye-bye. Oo. Ani ba mo ba ni mas yun dun? Maghapahapit na ba ako? Bye-bye. Uli na sila King. Ayin, Kuya King. Bye. Alaan, basa yan sila pagdating doon Tikbon kasi maulan. Grabe. Hello. Yuh. Ayan, tired na si Tiyo mga kaibigan kasi kanina pa siya nagsabi, tata, sabi niya mga kaibigan na yan, natulala sa ulan. Char. Ayan, pinapupo ko muna siya dyan kasi mabigat na siya mga kaibigan. Masakit sa paa. Ayan ang kamay, oh. Ayan. Pero paalis na kami ngayon mga kaibigan. Parang, ano na, oh. Sanaga. Ha? Sanaga. Hello. Tired na ako mga kaibigan. Tired na ako. Pagod na ako. Ayan, gusto na tumayo. Tayo muna. Sakit lubot? Sakit? Oh, sakit lubot? Sakit? Sige lingkod. Ay, ulan. Maulan kami dito. Ulan po kami mga kaibigan. Tiyuyo. Nanood ng ulan. Oh. Nanood niya yung ulan. Hello. Uy. We are here mga kaibigan, 8:24 ng umaga bago kami nakarating sa bayan ng Talakugon. Welcome back. Oh my God. Ayan na. Hello. Saya na mga kaibigan, dito na po kami ni Tiyo. Ayun. Uy! Ayun na mga kaibigan, naglakad-lakad kasi kanina pa yan umiyak doon sa pambot kasi gusto niya umakyat. Excited pa naman mga kaibigan and takot ako kasi napakaano mga kaibigan yung daanan.
delikado siya mga kaibigan. Kaya ayun, pinalakad-lakad ko muna para naman maano yung, ang bait talaga ni Tiyo mga kaibigan, kasi kapag pinaupo ko lang siya, umuupo lang talaga siya kasi ang bigat niya. Tapos naapektuhan yung tiyan ko kapag matagal ko siya inaano sa akin, pinaupo, kaya ang bait niya. Ayun na, oh, ang layo sa akin, oh. Tapos sila Ate Hak mga kaibigan, late sila makapunta dito ngayon pagkuha kay Tiyo kasi sabi niya napakalakas daw ng ulan sa Bayugan. So ngayon medyo bumaba na yung pag-ulan-ulan, maliit na lang. So nag-travel na daw yun sila. Mayroon pa namang sakit si Ate Hak mga kaibigan. Hoy! Gaga! So grabe mga kaibigan, kaninang umaga. Dili ka halos si Papay hatag, dili halos pa ulion. Kalabad gun usang bata, sige travel. Ayan, sabi ni Papa kanina mga kaibigan, pupunta naman sila ngayong 28. Bakit pa daw ipinauwi? Oh my God! Tiyong, diri ra ka! Pa daw pinauwi si Tiyo mga kaibigan. Gusto ni Papa dun lang si Tiyo, pero nag-alala din si Ate Ha kasi busy sila Papa pagpa-harvest. And then ako din, hindi din ako makaalaga kay Tiyo kasi masama pa yung pakiramdam ko. Kaya kukunin na lang ni Ate Ha kasi nandun naman si Auntie Inday. Mayroon naman siyang kasama doon. Napakabait yun ni Auntie Inday mga kaibigan, and maasikaso yun sa pagkain. Hindi yun magugutuman sa Ate Hak. Ayaw ni Tiyo mga kaibigan, magpakuha. So waiting kami dito. Grabe kadangog mga kaibigan kanina. Takot ako mga kaibigan, baka maano tayo ba, malaglag. Ayan, ang talakugon. Tingnan nyo mga kaibigan, ang saya ni Tiyo. Nafe-feel niya na talaga na magkikita na sila ni mama niya. Ayan, binihisan ko na yan ng pampers kasing puno-puno na. Puno na yung pampers niya. Oh my God. Amu kaga, sayaw eh. Dance, dance. Uy. Op, no. Kawawa ni Ate Hak mga kaibigan. Ayan ang bata, nag-enjoy. Takbo-takbo si Tiyong yung. Miss yan si King. Grabe si King kanina mga kaibigan, hindi na siya titigilan pag-kiss. Kahit mahamog, kahit malamig kanina 4:20. Nagsama talaga sila ni Ate Aileen niya paghatid kay Tiyo sa Sabang. Gusto nga yun sumama mga kaibigan. Sabi ko, wag ka na sama kasi wala tayong pira. Tulad ngayon, 8:51 na po, wala pa akong breakfast. Wala akong dalang pera mga kaibigan, wala tayong pocket money. So sinabihan ko lang si Ate Hak na magdala na lang siya ng pagkain para hindi na siya bibili dito. So oo daw mga kaibigan, nagdala daw siya ng pagkain para makain ko daw dito. So hantay na lang ako mga kaibigan. So yan po yung sinakyan namin mga kaibigan. And ayan, mayroon namang isang pamasaherohan, napakalaki na dumating. Tingnan nyo si Tiyo mga kaibigan. Parang alam niya talaga, oh. Diyan talaga siya nag-stay mga kaibigan. Gusto na talaga niya makita siguro si papa niya at saka si mama niya. Tiyo! No, magpa-rain-rain. Magpa-rain-rain na din siya mga kaibigan. Naligo na sa ulan. Nako. No, ga. Yung. So yan mga kaibigan, parang ginutom na yata ako Sumakit na yung tiyan ko. Hindi ako nag-coffee mga kaibigan kasi hindi ako mahilig mag-coffee. So kaya 9 na po. So hindi pa ako naka-breakfast. So hindi ko din inispekto mga kaibigan, kaya wala akong pocket money. So wala din akong pera mga kaibigan. So okay lang, hintayin ko lang si Ate Hak para din diretso na po lunch yung kakainin. Yung ayaw talaga magpahawak mga kaibigan. Gusto niya lakad-lakad lang talaga. So alam niyo mga kaibigan, meron ako nakuha experience today. Alam niyo mga kaibigan, iba talaga yung happiness ni Dodong Junjun ninyo na magkakaroon pa siya ng isang baby mga kaibigan. Nakita ko talaga sa kanya na super tuwa niya talaga. Pero kapag naano naman yung mukha ko mga kaibigan, sinasabi ko na iba talaga today. Ang dami kong karamdaman. Iba talaga to, masakit. Masakit siya palagi mga kaibigan. So ngayong sahod ko sa mga kaibigan, ngayong sahod ko magpa-ultrasound talaga ako mga kaibigan or magpahilot.
Iwan ko kung saan doon. Tiyo! So, sobrang tuwa. Pero sige nga na Aileen mga kaibigan. Naiinis na si Aileen mga kaibigan. Sabi niya, suntukin daw niya yung tiyan ko kasi napaka-uwi daw na bata. Kasi ang daming kailangan at saka ang daming sakit na dinala sa akin. So, tawa na lang kami mga kaibigan sa dalawa. Naawa na din sila sa akin. So, ganun lang talaga mga kaibigan. Yung super protective din sila sa akin na gusto ni Ate Maninay na ayaw ko na hindi na daw sana ako manganak kasi nga malaki na si King. So back to normal na naman daw ako mga kaibigan na mayroong maliit na baby. So sabi nyo nga blessing mga kaibigan, so tatanggapin natin. Ayan. So, mga kaibigan, natutuwa na lang ako kay Tiyo kahit parang gutom na ako kasi lahat ng mga motorsikad na darating mga kaibigan, pinupuntahan niya. Tinitingnan niya mga kaibigan, iwan ko kung ano. No, dirty. Iwan ko kung ano yung iniisip niya mga kaibigan. Oh my God, 9:45 na, hindi pa nakarating sila Ate Hak. Ito yung ganap ko sa paghatid ko kay Tiyo. Na walang pocket money, hindi ako makakain. So ayan na mga kaibigan sila Ate Hak. Ayun na, sa wakas. Yung nana sila, kaluoy na ba oy? Oo. Na, mama! Agay, nakatawa na si Soy Soy oh. Hi! Te kaluoy ti kada sikad mudunggo pag ato dun niya. Ay, kakilig na ba na? Ate Dim, kaluoy na ba Ate Dim? Di, ginuo ko ate. Wala, oy, grabe. Kada good si kadiyang pag-ato dun. Ni mama, kadugay na bagad ni mama. Sundoon bagad ako. Di, kaluoy na ba ate? Di, ginuo ko. Hi! Mama! Di, ginuo ko ate. Uy! Asus! Ayun! Mingaw gayod. Di, grabe mga kaibigan, ang lakas kasi ng ulan kaya na-late sila. Mama! Di, ginuo ko ate. Mama! Lipay na si Mama. Si Palo in town nga to sadto. Ayan na mga kaibigan, grabe ang tuwa ni Tiyo kay Mama. Meet na sila ni Mama. Alaga ni Mama. Dito na kami mga kaibigan sa fried chicken kasi favorite ni Soy Soy. Ayan na, naghugas si Soy Soy. Sabi niya, mahugas tayo ma. Very good, oy. So, ayan na mga kaibigan, nakarating na kami dito sa Sabang. So, grabe yung travel namin mga kaibigan. Almost 5 hours. So, papunta pa Tiggon. So, 5 hours talaga yung travel ko mga kaibigan. Grabe yung update ko sa paghatid ko kay Tiyo. Kasi yung malaking boat nila mga kaibigan, hindi po nag-andar kanina. Kaya itong maliit yung nasakyan. Kaya medyo matulin yung takbo. Nagsundo sa akin mga kaibigan, hindi si Dudong Junjun. Ay, naku Lord. Doon na lang ako update. Nangingay ng mga baboy mga kaibigan. So nakarating na ako. Alas 3 na po ng hapon. Grabe. Tapos inulan-ulan pa ako mga kaibigan. Imbis na nawala na yung sipon ko. Pero yung pangamoy ko hindi pa rin bumabalik. So ayun. Wah! Grabe mga kaibigan. Para lang talaga mahatid si Tiyo doon sa Bayugan. Pero ito nangyari kang King mga kaibigan. O yung nalagyag sa ano. Nalaglag siya sa hagdanan namin. O. Grabe pala. So, yun na mga kaibigan. Dito na po ako. Nakarating na po tayo dito sa bahay. Naratnan ko mga kaibigan. Ayan, tingnan nyo. Si Aileen po nagkalagnat. Siguro nabinat yan kanina paghatid kay Tiyo. Kaninang morning kasi mahamog. And then medyo taligsik siya kanina. Kaya nagkalagnat. Ayun, nag-relax naman ako mga kaibigan. And then magko-coffee ako ngayon. Kasi wala tayong lunch. So, naubos nila Aileen yung loaf bread at saka yung spaghetti na pinadala ni Ate Hak kanina. So, thank you Ate Hak at saka kay Auntie Inday na nag-prepare sa akin ng spaghetti para daw mais na ko sa pambot. So, malaking tulong talaga yun kasi kung wala yun mga kaibigan,
na ano talaga ako, nagutom talaga ako. Kung wala yung bread at saka yung spaghetti, wala akong makain doon sa pambot. Blessed pa rin kasi kahit papano nakarating naman kami ng safe. Tingnan nyo si King, parang gusto na mag-Manny Pacquiao. Naglalagay na yan ng ano niya, suntukan mga kaibigan. Tingnan nyo yung mga damit, ginawa niyang suntukan. Sinisipa niya. Nako, delikado yan King, maigo imong tiil. Dara. Sa hello mga kaibigan, happy Sunday. So we are finished na mga kaibigan, and then ngayon sobrang lakas ng ulan. Tingnan nyo yung simbahan namin mga kaibigan. Pinasok kami ng hindi pa tapos, napakalakas kasi ng hangin at ulan at saka hangin siya mga kaibigan, kaya pumasok dito yung tubig ulan sa loob ng church namin. Ayan, kaya napakaputik na. So, meron pala akong sad update mga kaibigan about sa ano namin dito sa church namin mga kaibigan, about sa ano pala namin, yung laptop at saka projector, lahat siya mga kaibigan. Nagka-problema mga kaibigan kasi meron pa pala siyang 57,000 mga kaibigan na kailangan bayaran. Nabigla si pastor kasi sabi ng yung atin niya yung magbabayad, pero sa kagipitan din mga kaibigan kasi business lang din yun sa atin niya. So nabigla din si pastor na ganun yung babayaran. Akala niya na maliit na mga kaibigan, so mayroon kunting problema. So sabi na yung kinalungkutan lang namin na ipaano daw namin mga kaibigan, yung mga kaibigan, na apektuhan talaga sobra yung nagpatuyo ng mga mais kasi kunting init tapos malakas ulan and then init na naman. So napakahirap mga kaibigan kapag ganyan yung sitwasyon. Kanina nag-init na, uminit siya mga kaibigan, and then takip na naman ulit yung nagpatuyo, kaya sobrang hirap. So meron nang nakapatuyo, nagpatimbang na sila mama, nagpatimbang na din siguro nung pinatuyo ni papa. Iwan ko kung magkano yung ni mama binta. So nagpa-harvest na naman sila, kaya nahirapan na naman, na stress naman yun si Gardo Versusa ninyo kasi maulan-ulan, mainit, maulan, ganun siya mga kaibigan. Ayun si Aramina ninyo. Ayan na mga kaibigan, so nag-alala kami kasi nag-surrender na din si Pastor Nay. Si Mama Aramay na mga kaibigan, yung pinakita ko sa inyo, in-update ko sa inyo na nahabinta daw ni Mama Tricky daw mga kaibigan. Kulang lang sa pero kay Papa yun mga kaibigan. O tingnan nyo, Tricky, nahalinan si Papa og Tricky sa iyang gitanim-tanim lang ni Papa, siya lang yung nagtanim. So yung update pala sa projector namin mga kaibigan, mayroong binigay si Mami sa akin na laptop. Si Mami ba yun? Si Tita mga kaibigan. Nakalimutan ko. Parang si Tita. Yung laptop hindi siya magamit. So sana kung magamit pa yun mga kaibigan, mayroon sana kaming reserba na laptop. Kahit ipa-embargo na namin yung laptop, pero hindi talaga siya mga kaibigan kasi sit siya. Sabi din ng mother ni Pastor na nagchat sa akin na hindi daw din nila kukunin yan, kundi nagsuggest sila na every month 2,000 per month yung babayaran mga kaibigan. Saan naman magkuha si Pastor mga kaibigan ng 2,000 per month na mayroon nga silang mga kaibigan, mayroon nga hanap buhay si Pastor, pero lang din sa panghanap buhay, sa kain, ganun din mga kaibigan, masusunod lang sa kain mga kaibigan sa araw-araw. So tayo din mga kaibigan, makakatulong naman ako siguro, makabigay naman ako mga kaibigan. Baka sabihin nyo, ikaw Maylin, bakit hindi ka ganyan kasi kagamitan niya sa church. Magbibigay naman ako mga kaibigan, makabayad naman tayo kabayad na tayo ng 1 month, 2 month, 2 months, pero hindi talaga natin mga kaibigan na every month talaga makabigay tayo. Kaya yung suggestion namin, ibalik na lang daw namin, balik daw nila Pastor at saka Mr. Gian. Pero pag-isipan pa yun mga kaibigan, pag-isipan pa namin kung ano yung pwede, kasi gamit talaga siya, lalong-lalo na kapag kumanta and sa message, sobrang gamit talaga siya mga kaibigan. So yun po yung update namin sa church.
So, ayan mga kaibigan, mayroong napasugod na makulit na bata. Nandito ngayon yung kapatid kong second half brother na si Junior, yung bunso namin mga kaibigan. Nandito siya. Dala niya sa akin mga kaibigan. Sinabihan ko siya na dalhan niya ako ng niyog. Ayan, lubi, butong. Kompleto na yan mga kaibigan. So, ayan, thank you. Alam nyo mga kaibigan yung dahilan kung bakit yan pumunta dito. Magpatulong daw sa akin, magpa-check up mga kaibigan sa kanyang giliran. Takiliran. Yung gilid daw niya mga kaibigan, always daw sumasakit. And then si mama wala daw pang pa-check up. Kaya sabi niya sa akin, Manang, ikaw na yung magpa-check up sa akin. Samahan mo ako sa hospital. So, pa-ultrasound ko yan siya mga kaibigan. Magpa-x-ray kami doon sa bayan ng Lapas. Pag magkasahod na ako. Ayan, makainom na tayo ng priskong butong. Yehey! Ayan na. Kasi nakita ko din sa YouTube mga kaibigan. Maganda daw to sa buntis. Wala akong panglasa mga kaibigan. Pero yung parang naasiman ko. Maasim. Ay, salamat, kain na tayo ng butong. Hindi pa yung nakita ni King si Hindi pa nakita ni King si Junior. Yan si Aileen nilagnat, so mag-drink din siya ng niyog. Nakuha na lang tong anak. Ito. Yan mga kaibigan, tingnan nyo. Hindi ko na po ginamitan ng sundang ba. Alam na alam ko na yan mga kaibigan, kahit maliit lang na crack. Kayang-kaya na natin yan kamayin. So, ayan na. Yehey! Thank you Lord sa butong. Ayan na. Mga kaibigan, kain na tayo. May pagdao. Dahil may signal. Grabe mga kaibigan ng ulan. Dito wala nang tigil. Lolo, baka tungan ng pis. Lolo. Lagi. Naman pra. Ang siminaw sila. Marami sila. Sakan lang ako tanong ka, lolo yung mga pis. Nanana ko burrito lang. Ano na? Hindi na ako nakikita. Nanana ko burrito. Murag tuwas niya. Kuhan ka ron lang, kuhan. Yan mga kaibigan, dahil wala tayong lasa, kain lang ng kain. Sabi ni King sa akin mga kaibigan, namayat na daw ako. Ang sakit, Jar? King! Prinang pala ako ng kapatid ko mga kaibigan kasi kanina nag-chat siya sa akin na wala daw siyang pampliti. Sabi ko, anuhin na natin to. Wala akong pera din dito sa bahay. Sabi ko sa kanya. Prinang ako mga kaibigan dahil nag-alala din ako kasi wala daw siyang kain. Sinabihan ko na punta siya doon, kailangan kong tani yung panday ko mga kaibigan para makakain siya. Sabi niya mahiya daw siya. Hindi talaga ako tumigil. Nagtanong ako mga kaibigan sa kapitbahay ni mama doon. Sabi ko, tanungin mo kung binigyan ba si Junior ni mama or wala. So binigyan pala mga kaibigan. Kaya tamang-tama pag chat ko nandito na. Tawang-tawa siya sa akin mga kaibigan na prank daw niya ako. Kulit, di ba? Nakakulit niyan. Highball pa. Highball gani. Highball pero highball. Mga kaibigan, meron din dala siyang 3 sipi na saging, my favorite, at saka 8 pieces na butong. So, ito yung dala ng kapatid ko. So, thank you for watching, mga kaibigan! So, latest update sa buhay ko sa Agusan, Mars.